Magandang gabi po sa inyong lahat. Andito na naman si Kailan Tingutya at meron na naman po tayong mga bagong nakuha at nakalap. Sinashoutout ko po kayo lahat. Hindi ko man kayo maisa-isa. Nung mga bagong pumasok sa aking pamamay, shoutout ko po kayo. Mega shoutout po ko sa inyo at welcome po kayo sa aking napakamaliit na bahay. At sinasabi ko lang nga po sa inyo ay lagi po nating isa puso at isa isip na tayo po ay magdasal. Kahit tawagin lang po natin sa ating kaisipan si Ama at tayo ay magdasal ng Ama namin matulog at gumising, at sa ating pagkain ay ating tawagin ang ating dakilang Diyos na walang simula at walang katapusan. Yun lang po. At yung mga nasa mga OFW po natin sa ibang bansa ay mag-iingat kayo, bagkus po ay wala po kaming nandyan sa lugar ninyo. Wala po kayong malalapitang tulong, bagkus po ay napakalayo po ninyo. Ang mga pamilya po ninyo ay hindi po makakalapit sa inyo, bagkus po tayo ay nasa malayong mga lugar. Ang sinasabi ko sa inyo, ang kaligtasan natin lagi ay magdasal po tayo at tumawag sa ating Ama. Tayo ay bigyan ng kalakasan at hindi po tayo magkakaroon ng sakit. Magkakasakit man po tayo ay yun lang po ay mga kunti lang po. Pero pag tayo po ay nagkasakit ng grabe po sa ibang bansa ay kawawa po tayo. At number 1 po ay kawawa po yung pamilya natin dito, dahil po marami tayong mga utang na iniwanan, pagkus po yan talaga ang katotohanan. Ang sinasabi ko lang po ay mag-iingat po tayo lagi at magdarasal po. Yun lang po at start na po tayo. Ayan po yung mga bagong nakalap ni Kyle na mga gamit po. Ayan po yung mga gamit po natin. Ito po yung nakalap po nung Saturday. Ito po ay seper na tinatawag po. Ito ay buto. Ayan po. Buto po yan. Ayan po. Yung seper na bungang kahoy po yan. Pero na ano lang ako, nahiwagaan lang po ako dito. Bagos po ay mayroon pong gabay. Ayan po kasi ang gabay niya is kakaiba po. Ayan po yung itsura oh. Ayan po yung itsura ng gabay po niya. Ayan po. Kasi ang seper po ay maganda po yan sa sa nilagay po sa wallet. At alam po natin yan ay pang paswerte po yan sa sa ating wallet, because po yan ay laging nakasara. Ibig sabihin yan ay hindi po nawawala ka ng pera sa iyong wallet. At ibig sabihin ito po ay ginagamit para sa mga chismosa po. Mga chismosa mo na kapitbahay o kung ano man po yan. Kung yan ang dala mo po ay sipir po talagang bunganga nila. Yun lang po. Saka ito po yung natawa tuloy ako Yan lang po. At ito po yung yung bago ko po. Ito po yung the best na napansin natin at nakalap. Ito po yung uri ng ulo ng agila. Yan po. Kung napapansin po ninyo yan ay nakatingala po yan. Nakatingala po yan na ito po ay agila po talaga yan. Yan po. Ayan po ang itsura ng agila natin. Alam po natin ang agila po ay napakamalakas po yan sa pakiramdam. At number 1 po yan, nakakarinig po yan sa kahit anong layo ng kanyang target. At nakikita po niya yan. Kita mo naman yan pagka kahit sa tubig po yan, nakikita po niya yan. At yun nga po ang kalakasan ng gamit nito pag yan ang iyong atang. Maganda po ito sa mga kagaya po ng mga sniper or sa mga sundalo. Ito po. Kasi malayo pong abot ng inyong paningin. At alam po natin malakas po ito sa pakiramdam. Ito po yung yung bago kong nakalap, para siyang uri ng bakal na klaseng bato po siya, pero parang uri po siya ng bakal na may halo po siyang bakal. Kasi nga po ito po yung maliit na bell, or ito po yung kampana. Yan po yung kampana po natin. Yan po ay naging na po, bato po siya na bakal. Yan po yung kampana po natin. Ang kampana naman po ay napakamabisang gamit, bagkus po ito ay pangpaalis po ito ng mga elemento or hindi makakadikit sa iyo ang elemento. Bagkus po nga pag sa loob tayo ng simbahan, pag ito ang tumunog ay naglalabasan po ang mga sasamang elemento sa loob ng simbahan. Sabi ko po, pag iyay pinatunog na sa simbahan, pag ito ay magbigay na ito ng tunog sa simbahan, ay nako, ay naglalabasan na po ang masasama dyan sa loob ng simbahan.
Lalo na yung mga masasamang mga aswang, mga ano diyan, lumalabas sila niyan pag ayaw kasi nila yan ito marinig. Natutunog sa loob ng simbahan, pagkus po sila ay mawawasak po ang lahat ng kanilang gamit. Yan po. Ito naman po yung nakalap po natin na pangil ng kidlat. Ayan po. Umpok-umpok na pangil ng kidlat po yan. Ayan po. Pangil po ng kidlat yan. Ito naman talaga, pangil po talaga ito. Ayan po, pangil na po, naging bato na po. Ito naman po ay, ang pagkaalam ko po dito ay pangil po ito ng baboy ramo. Ayan po, kasi kung napapansin po ninyo yan, kakaiba pong pangil yan, nasa baboy ramo po ito. Ayan po, nakaganyan po yan oh. Nasa ano po itong bahagi, nasa kanang bahaging ngipin po ito. Kasi nakatayo po yan eh. Yan po, at saka mayroon din pong nakaganyan po yan sa ano niya, sa ngipin niya. Ito po ay ngipin ng baboy ramo na naging bato na po. Kasi sa haba po niya at saka sa liit ay ito po ay baboy ramo, naging bato na po. Ito naman po yung mga bago natin na mga binigay sa atin ng ating mga kaibigan. Ito po ay napakatinding gamit nito. Kasi nga po baliktarang suso ito, ay nako po, ito ay karamihang ginagamit sa mga sundalo. Kasi nga po ito po ay matindi sa ano, sa protection po ito. Sinasabi ko nga po, totoo po 'yan. At ito ay yung tatay nila ay sundalo po. Ay yan po ang sinasabi ko po na yung mga gamit na ganito ay talagang subok na nila. Yan po. Saka ito po yung ano po, yung bago kong nakalap po, yan po yung ating bagong nakalap po. Kung napapansin po ninyo yan, ayan po yung itsura ng ating mahal na birhen po ito. Yan po yung itsura niya. Yan po, mahal na birhen po. Yan po, oh, mahal na birhen po yan. Yan po. Saka dito naman po, parang si Kristo po na nakaupo doon sa ano, tapos meron po sa ditong kapa na nakalagay sa kanyang tagiliran. Yan po, oh. Napapansin po ninyo yan, may corona po siya. Yan po. May hawak, may ano siya eh. Mayroon po siyang parang ano, nakaupo po siya sa bangko po. Ayan po. May corona po kasi siya eh. Kaya itong tinitingnan ko parang si Jesus po na nakaupo sa kanyang trono. Yan naman, ito naman po ay pag tingnan po dito talaga pong mahal na birhen po yung itsura. Ayan po, mahal na birhen po yung itsura niyan. Ayan po. Ayan po mahal na birhen po yan. Ayan po. Yung itsura niya. Ayan po. Tapos, ito naman po yung gamit natin na pinakita ko nung previous video ko po. Ayan po yung itsura po ng ating Santa Barbara na mukya po. Ayan po si Santa Barbara po. Ayan po. Kahawig niya po si Haring Kamatayan. Ayan po. Ayan po kasi may saklong po yan. Nakataklob po yung ulo niyan. Ayan po nakasuot po yan ng toga na itim po. Ayan po ang itsura ng ating si Santa Barbara po. Ay matindi po yan. May dala po rin yan na sibat at saka mga gamit niya yan. Mga matitindi. Yan ay ginagamit sa kumbatihan. Ang mga salita ni Santa Barbara ay naku po, ay yan po ay malakas. Ayan po, nagamit po natin. Ito naman po ay bago nating gawa. Ayan po. Ito po ay linta na dalawa po yan na parang nagkadikit na umiikot. Ayan po. Ayan po yung ano natin, yung linta po natin at saka dalawang suso. Pang pakunat, lahat na, nandyan na, may linta ka na, may suso ka pang protection, pang shield, lahat yan. Sama na yan. Ito naman po yung sa baba ay nagmamayari po nitong mga shield na ito. Ito po ay Serena po. Ayan po. Tinalian ko po, nandito kasi ang mukha niyan. Dito ko po sa tinali, ayan po yung mukha ng Serena. Ayan po. Ayan po yung Serena po natin. Ayan po yung itsura. May ano po yan. Ayan po may itsura. May kaliskis. May buntot. Ayan po. Ay talaga naman po ito ay pinamana rin sa akin ito.
gusto ko pong malaman ninyo na ito po ay personal na gamit. May nagtanong na po dito, talaga naman po yung ano nito, itatanong ko po muna sa aking Supremo. Bagkus kung kailangan na talaga niya, ibibigay ko ito. Pero siyempre po, ito po ay may presyo po talaga dahil hindi po talaga dito sa akin. Kasi nga po, ito po talaga, puro na talaga to orig. Sa totoo lang po, ayaw ko rin po na magsalita kasi nga po, kaya nga hindi ko po ito mapalabas sa mga kaibigan ko. Ang dami na nagme-message nito sa akin. Sabi ko nga, papaalam ko muna kay Supreme ito. Pagkus po ito ay matinding gamit nga po. Sinasabi ko po sa inyo ay naku po ay hindi po basta-basta itong gamit na ito. Dahil nga po ay binigay na sa akin ito ni Supremo. Pero siyempre kailangan kong respetuhin ang lahat po. Kasi nga po siyempre binigay nila sa atin yan at yan ay pinamana sa atin. Siyempre itatanong natin ng maayos kung sila ba ipapayag. Yun lang po at sana po ay nasa mabuti kayo kalagayan. Ako po ay naghingi ng pasensya sa inyo kung halimbawa na itong gamit nito ay magustuhan ninyo. Ay talaga pong mahirap po talaga magsalita. Kasi dito po subok na po kasi nila ito . Kaya nga sabi ko, ito ay aking pangalagaan at akin po itong protection sa aking pang sariling gamit po. Yan po. Kung kasi marami na po rito nagtatanong talaga. Marami na talaga nagtatanong sa akin ito. Kaya nga hindi ko pa kayo masagot. Kung halimbawa man, mingi ko sa inyo ng pasensya po. Pero talaga po, ay naku po, ang sinasabi ko po sa inyo ay mag-iingat na lang po tayo at God bless you all.